Ako si Jade Buhoy, hatid sa inyo ang mga pinakamainit na balita sa bansa dito sa News Wars. Sa ulo ng mga balita, AFP nais pabayaran sa China ang nasirang inflatable boat na ginamit sa resupply mission sa BRP Sierra Madre. Diskwalifikasyon, posibleng ipataw sa mga kandidatong hindi gagamit ng eco-friendly campaign materials. Permanenteng relokasyon iminumungkahi para sa mga naninirahan sa danger zone ng Bulkang Canlaon. Malacanang idineklarang special non-working day ang ika-24 ng Hunyo sa Maynila. PIA-NCR isinagawa ang kauna-unahang Rainbow Care Caravan para sa elderly members ng LGBTQIA+ community. Red Velvet magbabalik sa bansa para sa fan concert sa Setyembre. Patas at pantay na balita, komprehensibong ulat para sa pulso ng masa. Ito ang News Wars. Inilabas na ng Armed Forces of the Philippines ang mga footage na isa na namang insidente ng pangharas ng China sa mga sundalong Pinoy matapos harangin ang resupply mission nitong Lunes. Para sa detalye, narito si Francis Riodique. Bolo, sibat at kutsilyo. Ito ang kinumpirma ng Armed Forces of the Philippines na ginamit ng China Coast Guard upang butasin ang rigid hull inflatable boat ng AFP. Nangyari ang insidenteng ito noong Lunes, ika-17 ng Hunyo, kung saan magsasagawa lamang sana ang AFP ng resupply mission sa BRP Sierra Madre. Kita sa footage na ito ang pang-iipit at pangaharang ng China sa bangka ng AFP. Kita naman sa video na ito ang pambubulabog ng CCG dahil sa patuloy na pagbangga nito sa AFP, pagpapatunog ng sirena at ilang ulit na paghampas sa bangka ng AFP. Sa video naman na ito, nakita ng malapitan ang insidente kung saan makikita na inaagapan ang sugat na natamo ng isang sundalo. Labis ang natamong danyos o pinsala ng bangka ng AFP. Kaya naman ayon kay AFP Chief of Staff General Romeo Bronner Jr., pababayaran ang danyos sa China. Ito umano ang unang beses na namataan ang pagdala ng CCG ng mga bladed weapons. Dagdag pa ni Bronner, pamimirata rin umano ang aksyong ito ng China. Ito ay matapos nakawin umano ang mga matataas na kalibre ng baril ng AFP. Ayon naman kay AFP Public Affairs Office Chief Colonel Cerces Trinidad, hindi katanggap-tanggap at hindi propesyonal ang ginawa ng China. Sa kabila nito, tiniyak ng AFP na committed ito sa pagpapanatili ng presensya sa pinag-aagawang teritoryo sa West Philippine Sea. Francis Riodique, nag-uulat para sa One Media Network. Tinitingnan ng Commission on Election o COMELEC ang posibilidad na madiskwalipika ang mga kandidatong hindi gagamit ng biodegradable materials sa kanilang pangangampanya. Ito ay alinsunod kay COMELEC Chairman George Garcia sa ilalim ng pagsusulong na bumuo ng Committee on Environmentally Sustainable Elections. Posibleng makaharap sa parusang disqualification at election offense ang mga kandidatong hindi susunod sa nasabing patakaran ng COMELEC. Nilagdaan ng Department of Agriculture at ng Philippine Rubber Research Institute ang kasunduan para isulong ang pagtatag ng mga infrastruktura at pasilidad para sa pagpapalago ng goma sa rehiyon ng Zamboanga. Para sa buong detalye, tunghayan ang ulat na ito. Nagugnay ang Department of Agriculture o DA at ang Philippine Rubber Research Institute o PRRI para lagdaan ang kasunduan sa pagtatag ng mga gusali at pasilidad upang makapagsaliksik at pag-aralan ang mga pagpapalago sa industriya ng goma. Ang mga pasilidad at naisipatayo na infrastruktura ay Research and Development Buildings, Experimental Station at Propagation Nursery na siyang matatagpuan sa rehiyon ng Zamboanga, Sibugay.
Ayon sa ahensya, ang mga pasilidad na ito ay mahalagang bahagi sa pagsasaliksik at kaunlaran dahil magsisilbi itong lugar upang maipatupad ang mga inisyatiba para sa pagpapalawig ng industriya ng goma sa bansa. Bahagi ng seremonyang naganap ay ang pagkilala ng dalawang ahensya sa makabagong pamamaraan upang suportahan ang kinabubuhay ng 700,000 rubber grower ng Pilipinas. Jade Buhoy, nag-uulat para sa One Media Network. Alinsunod sa layuning mabigyan ng pabahay ang mga katutubo sa bansa, na mahagi kamakailan ng 100 bahay ang ahensya sa mga IP sa isang barangay sa Sarangani Province. Narito si Princess Castro para sa detalye. Nitong kamakailan lang ay namahagi ang National Housing Authority o NHA ng 100 pabahay sa mga katutubong Tibuli at Manobo sa Barangay Kalaong, Maitum, Sarangani Province. Ang mga pabahay na inihandog sa mga katutubo ay mula sa El Solo Village Project. Sa pangunguna ni NHA Region 12 Manager Engineer Zenaida Cabiles, ang proyektong ito ay naisakatuparan sa ilalim ng Housing Assistance Program for Indigenous Peoples ng ahensya na layong mabigyan ng disenteng tahanan ang mga katutubo. Ang inisyatibong ito ng NHA ay nakaangkla sa kanilang layuning mabigyan ng pabahay ang mga katutubo sa bansa. Sa kabilang banda, tiniyak naman ng ahensya na magpapatuloy ang kanilang pamamahagi ng housing units sa mga benepisyaryong katutubo. Ito ay sa pakikipagtulungan na rin ng National Commission on Indigenous Peoples at mga lokal na pamahalaan sa bansa. Princess Castro, nag-uulat para sa One Media Network. Sa ating ulat panahon, patuloy na nakakaapekto ang habagat, ngunit mas maraming lugar sa bansa kumpara noong mga nakaraang araw. Maulap na kalangitan na may kalat-kalat na pag-ulan ang aasahan sa Palawan, Occidental Mindoro, Romblon, Central Visayas, Western Visayas at Mindanao. Gayon din sa Metro Manila, Zambales, Bataan, Cavite, Laguna, Batangas at natitirang bahagi ng Mimaropa. Ngunit bahagya lamang na pag-ulan. Susunod sa News Force. PBBM idineklarang National Disability Rights Week ang ika-17 hanggang ika-23 ng Hulyo. DICT ginunita ang World Wi-Fi Day. Gobyerno layong magbigay ng 13,100 free Wi-Fi sites sa mga probinsya. Permanenteng relokasyon iminungkahi para sa mga naninirahan sa danger zone ng Bulkang Canlaon. Manatiling nakatutok para sa higit pang mga balita sa pagbabalik ng News Force. Idineklara ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang ika-17 hanggang ika-23 ng Hulyo bilang National Disability Rights Week. Ayon sa Presidential Communication Office, ito ay bilang pakikiisa ng pamahalaan sa United Nations Convention on Rights of Persons with Disabilities. Sa Proclamation No. 597, pinangungunahan ng National Council on Disability Affairs o NCDA ang nasabing pagdiriwang. Pagtitiyak ni Pangulong Marcos na katuon ng pamahalaan na masiguro at maprotektahan ang karapatan at kalayaan ng mga PWD. Samantala, idineklarang Special Non-Working Day ang ika-24 ng Hunyo, Lunes sa Maynila. Ito ay magbibigay daan na ipagdiwang ang ika-453 anibersaryo ng Maynila. Ito ay sa bisa ng Proclamation No. 599 na pinirmahan ni Executive Secretary Lucas Bersamin.
Matapos ang kamakailang pag-alboroto ng Bulkang Kanlaon, iminungkahi ang permanenteng relokasyon ng humigit kumulang 100 pamilya na naninirahan sa danger zone ng bulkan. Ito ay bilang aksyon sa pagsulong na pagtanggal sa mga naninirahan sa 4 na kilometrong permanent danger zone ng bulkan sa La Castellana, Negros Occidental. Ayon sa Office of Civil Defense Western Visayas, nararapat lamang na wala umanong naninirahan rito sa gitna ng panganib at banta na dulot ng bulkan sa buhay ng mga residente nito. Samantala, nananatili pa rin sa evacuation centers ang daang-daang pamilyang apektado ng pagputok ng bulkan na ngayon nasa Alert Level 2 status pa. Sa pagunita ng 126 na anibersaryo ng Department of Health, o DOH ay isinagawa ng kagawaran ang pagbibigay sa mga Pilipino sa buong bansa ng akses sa mahigit 2,600 trabaho sa industriya ng kalusugan. Mula ika-18 hanggang ika-20 ng Hunyo ay nakatanggap ang departamento ng malaking bilang ng mga aplikante na naghangad na maging bahagi ng health workforce sa pamamagitan ng job fair na ito na ginanap sa mga satellite DOH offices at venue. Alinsunod sa mga alituntuning itinakda ng Civil Service Commission, ang job fair ay naghatid ng mga oportunidad para sa mga kwalipikadong Pilipino na nagbigay ng kontribusyon sa sistema ng pangangalagang pangkalusugan sa bansa. Inaprubahan ng Department of Budget and Management ang 387 milyong pisong halaga ng pondo para sa medical vehicles ng Department of Health. Sa halagang ito, inaasahan na makakabili ang ahensya ng 141 unit ng motor vehicles na maghahatid sa mga pasyente sa mga pagamutan. Ito ay bahagi umano ng Health Facilities Enhancement Program na naglalayong tugunan ang mga pangangailangan sa paghatid ng serbisyong pangkalusugan at gawing mas accessible ang pasilidad para sa mga pasyente. Itinalaga ng Philippine Coast Guard o PCG nitong Miyerkules ang BRP Gabriela Silang upang makiisa sa Regional Marine Pollution Exercise o MARPOLEX 2024 kasama ng mga Coast Guard ng Pilipinas, Indonesia at Japan sa Bacolod City sa susunod na linggo. Ipinahayag ni PCG District Southeastern Mindanao Commander Commodore Rejard Marfe sa send-off ceremony ng 83-meter offshore patrol vessel sa Panakan Wharf sa Davao City na ang ehersisyo ay naglalayong ipakita ang dedikasyon ng tatlong bansa sa pangalagaan ang maritime borders nito at karagatan sa panahon ng krisis. Nakatakdang ganapin ang MARPOLEX 2024 sa ika-24 hanggang ika-29 ng Hunyo. Nitong kamakailan lang ay nilagdaan ng Coast Guard District Eastern Visayas o CGDEV at munisipyo ng San Miguel sa Leyte ang kasunduan para sa pagtatag ng Coast Guard Substation sa pangunguna ni Commander CG Commodore Romeo Polido Jr. at San Miguel Mayor Norman Sabdao. Alinsunod rito, gagamit ang PCG ng opisina sa Barangay Santa Cruz upang pahusayin ang pandagat at presensya at kakayahan sa pagresponde ng mga munisipyo upang mapabuti ang kaligtasan at proteksyon ng mga residente sa baybayin. Ayon sa CGDEV, ang pagsisikap sa pagitan ng PCG at ng LGU ng San Miguel ay mapapaigting ng kanilang dedikasyon sa pagsulong ng maritime security at pangangalaga sa kapakanan ng komunidad. Iginunita ng Department of Information and Communications Technology o DICT ang World Wi-Fi Day. Alinsunod sa MASA program na layon ang mithiing bayang digital ang bagong Pilipinas. Layunin nitong makapaghandog ng higit sa 13,000 sites na libre at ligtas para sa 82 probinsya ng bansa. Ang pagunita ng World Wi-Fi Day ay pinapahalagahan dahil ito'y sumasagisag sa pagsisikap ng bansa patungo sa mas konektado at inklusibong pamayanan. Susunod sa News Force.
Bureau of Immigration hinarang ang pagpasok sa bansa ng Amerikanong dayuhan na nag-uugnay sa kaso ng pangahalay. PIA-NCR isinagawa ang kauna-unahang Rainbow Care Caravan para sa elderly members ng LGBTQIA+ community. Filipino Tayo Movement isinusulong ang pagsasagawa ng Constitutional Convention upang amyendahan ang 1987 Constitution. Manatiling nakatutok para sa higit pang mga balita sa pagbabalik ng News Force. Nagbalak na makapasok sa Pilipinas, ngunit hinarang ng Bureau of Immigration. Yan ang insidente na naganap sa Ninoy Aquino International Airport matapos masakote ng Bureau of Immigration ang dayuhang sangkot sa pangahalay sa Estados Unidos. Ang detalye hatid sa inyo ng balitang ito. Sa Ninoy Aquino International Airport o NAIA, naharang ng Bureau of Immigration o BI ang Amerikanong dayuhan sa iligal na pagpasok nito dahil sa kanyang kasong kinasasangkutan. Ang dayuhan ay kinilala bilang si Kent Kusajowski, galing sa kanyang flight mula Vietnam at nagtangkang mamalagi sa Pilipinas kahit na siya'y may nakatalang kaso ng pangahalay at paglabag sa kanyang sentensya sa bansang Estados Unidos. Ayon kay BI Commissioner Norman Tansinko, si Kusajowski ay matagal nang nakatala sa blacklist ng ahensya at isang registered sex offender dahil nagtangka din itong makapasok sa bansa gamit ang kanyang pekeng pasaporte sa ilalim ng pangalang Blade Tyler. Aniya, mahigpit na pinagbabawal ng bansang magpapasok ng mga dayuhang sangkot sa krimen. Bukod sa ito'y banta sa kaligtasan, labag din ito sa batas ng immigration bilang moral turpitude. Hindi rin nagtagal ang pag-uusisa sa dayuhan, agad itong ipinabalik sa kanyang naunang flight na siyang patungo sa Vietnam. Jade Buhoy, nag-uulat para sa One Media Network. Inanunsyo nitong Miyerkules ng Metropolitan Manila Development Authority o MMDA ang mga alternatibong ruta na maaaring daanan ng mga bus, truck at iba pang sasakyan na may sukat na 2.50 meters pataas. Ito ay dahil simula sa darating na Sabado, ika-22 ng Hunyo ay pansamantala munang isasarado ang U-turn slot sa ilalim ng EDSA Quezon Avenue flyover. Ang pagsasara sa U-turn slot ay para bigyan daan ang pagkakabit ng scaffolding sa ilalim ng flyover na maglilimita sa vertical clearance. Samantalang tanging mga magagaang sasakyan lamang ang maaaring dumaan sa parehong northbound at southbound ng naturang slot. Aasahan naman ang pagtatapos ng proyekto sa ika-4 ng Agosto taong kasalukuyan. Isinusulong ng Filipino Tayo Movement ang pagkakaroon ng Constitutional Convention bilang hakbang sa pagsasakatuparan ng pag-amyenda sa konstitusyon. Para sa detalye, narito si Francis Riudique. Problema sa seguridad sa bansa, patuloy na pagtaas ng bilihin, walang humpay na pagtatalo sa politika, paglabag sa kalayaan sa pagsasalita at iba pang pang-ekonomiyang issue ng bansa. Ito ang iginiit na mga issue ng grupong inulunsad sa Quezon City nitong Martes na Filipino Tayo Movement na bilang pagsusulong umano sa pag-amyenda ng 1987 Constitution. Kasama ang mga dating kawani ng gobyerno sa pangunguna ni dating Presidential Anti-Corruption Commission Chief Greco Belhica na nawagan ng grupong isulong ang Constitutional Convention o CONCON upang maisakatuparan ang pag-amyenda sa konstitusyon. Tayo na po bilang mga Pilipino ang magkumbinsi, tumawag, magsalita at magsama-sama para sabihin sa ating mga namumuno, it's time for change. Magpatawag po kayo ng CONCON para makalahok kami. Dahil CONCON lang po ang talagang the only way, the only option na
matatanggap ng Pilipino na may kredibilidad na paniniwalaan nila ito ang para sa Pilipinas. Mula sa iba't ibang prominenteng delegadong tao hanggang sa mga kinatawan ng bawat rehiyon at sektor, layo ng grupo na magkaroon ng kolektibong desisyon para tuluyan ng amyendahan ang 1987 Constitution. Sentimiento ng grupo, hindi na akma ang hangganan at konteksto ng konstitusyon sa kinaharap na problema ng bansa sa kasalukuyan. I think the CONCON is the legally most acceptable. It's also feasible at the same time. And I think that this is the most acceptable para sa ating taong bayan. If we really aspire for true and meaningful change, this is it. Kasama rin sa kilusang ito si dating Senador Gringo Honasan II na kamakailang bumuo ng bagong partido. So this effort, hindi namin sinasabing we're pushing for charter change. No? We're sold into this effort. No? Gusto namin malaman kung ano ang damdamin at pakiramdam ng ultimate beneficiarist na nagiging biktima sa haba ng panahon. Dahil dito, asahan umano ang kampanya ng pagsusulong ng CONCON sa mga social media platforms. Pagtitiyak pa ng grupo, susubukan nilang lumibot sa mga lugar sa Pilipinas upang manawagan at ilinaw sa mamamayan ang kanilang ipinaglalaban. Samantala, may panawagan naman ng grupo kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Ito po ang chairman ng isang partido na ipinanganak at itinatag sa konsepto ng federalismo. Ang tanong lang po namin ngayon, ikaw ba talaga ay nagsusulong ng charter change at federalismo? Francis Riudique, nag-uula para sa One Media Network. Bilang bahagi ng selebrasyon ng Pride Month ay isinagawa ng PIA-NCR ang kauna-unahang Rainbow Care Caravan para isulong ang kapakanan ng mga elderly member ng Rainbow Community. Ang kaganapan yan ang tinutukan ni Princess Castro. Isinagawa ngayong araw sa Plaza Moriones sa Intramuros, Manila ang kauna-unahang Rainbow Care Caravan para sa elderly member ng LGBTQIA+ community. Layon ng caravan na makapaghatid ng libreng medical consultations, health check-ups at enrollment assistance para sa konsulta program ng PhilHealth. Tampok din ang iba't ibang booth at bazaar na layong makapaghatid ng saya at serbisyo sa mga miyembrong dumalo. Ang event na ito ay bahagi ng selebrasyon ng Pride Month kung saan binibigyang pagkilala at importansya ang mga nakatatandang miyembro ng makulay na komunidad na kadalasang napapabayaan na ng lipunan. Sa panguna ng Philippine Information Agency National Capital Region, ang kaganapan ay naisakatuparan sa tulong ng iba't ibang pribado at pampublikong organisasyon at ahensya gaya ng PhilHealth, Department of Health Metro Manila Center for Health Development, Bureau of Communication Services at marami pang iba. Nagkaroon din ng performances mula sa mga miyembro, raffle event at speech mula sa mga guests of honor. Bukod dito, nagkaroon din ng palaro kung saan ilan sa mga papremyong handog ay mga payong, t-shirt at pamaypay. Samantala, upang tugunan ang pangangailangan ng mga senior citizen na mga miyembro, may mga raffle din na wheelchair na makatutulong sa kanilang pang-araw-araw na pamumuhay. Highlight din ng event ang performance mula sa ilang elder group ng Rainbow Community tulad ng Golden Beckies, samahan ng mga gay men edad 55 taong gulang pataas, Golden Gays at iba pa. Dumalo rin at nagbigay ng mensahe ang isa sa sikat na transman personality at singer-songwriter na si Ice Segura. Sa kanyang talumpati, binigyang diin niya ang kahalagahan ng pagtanggap, pagmamahal at pagpapatawad para sa komunidad. Hindi naman namin sinabi porke yakapin niyo ang LGBT, kailangan maging lesbian, gay, bisexual, transgender, etc. Kayo no. Ang ibig sabihin lang naman na yakapin niyo kami. Hayaan yung maging kami. Yun lang. Ganun lang po kasimple. Dagdag pa niya, sana magmamutawi sa puso natin yung galit.
sana kahit paano magbigay pa rin tayo ng benefit of the doubt ng konti sa mga taong hindi pa rin talaga tayo naiintindihan. More than being defensive, let's be assertive. I-assert natin kung sino tayo. Because I think if we become defensive, mas lalo nila tayo hindi maiintindihan eh. At para formal na buksan ang caravan, pinangunahan ng mga panauhing pandangal ang ribbon cutting event. Sa pagtatapos, hinihikayat din ng Rainbow Care Caravan ang volunteerismo at pakikipag-ugnayan para sa sustainability ng suporta sa komunidad. Princess Castro, nag-uulat para sa One Media Network. Nitong kamakailan lang ay inanunsyo ng K-pop girl group na Red Velvet ang nakatakdang pagbabalik ng grupo sa bansa sa ika-14 ng Setyembre para sa isang fan concert na gaganapin sa Mall of Asia Arena. Inilahad ng grupo sa isang post sa social media ang iba pang mga lokasyon at petsa ng kanilang Happiness, My Dear Revelove FanCon Tour. Samantala, ang ticket prices para sa nasabing FanCon ay kasalukuyang hindi pa inaanunsyo. At narito ang recap ng mga nagbabagang balita ngayon. Sa ulo ng mga balita, AFP nais pabayaran sa China ang nasirang inflatable boat na ginamit sa resupply mission sa PRP Sierra Madre. Diskwalifikasyon, posibleng ipataw sa mga kandidatong hindi gagamit ng eco-friendly campaign materials. Permanenteng relokasyon, iminumungkahi para sa mga naninirahan sa danger zone ng Bulkang Canlaon. Malacanang idineklarang special non-working day ang ika-24 ng Hunyo sa Maynila. PIA-NCR isinagawa ang kauna-unahang Rainbow Care Caravan para sa elderly members ng LGBTQIA+ community. Red Velvet magbabalik sa bansa para sa fan concert sa Setyembre. Patas at pantay na balita, komprehensibong ulat para sa pulso ng masa. Ito ang News Force. At yan ang pinakamainit na mga balita ngayong araw. Manatiling nakatutok sa aming mga ulat at updates sa aming Facebook page, facebook.com/OneMediaNetwork. Ako si Jade Buhoy at ito ang News Force.